Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Diyan ka lamang at ako ang papasok sa loob, sabi ni Annie kay Jota. Ayaw niyang maniwala, lalo na at nakakaramdam siya ng nerbiyos. Dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit kagaya niya na isang simpleng babae ang dumating at hindi yung nasa picture na ipinadala niya dito. Parehas lamang pala sila ng ginawa ng lalaki. Mula sa larawan na sobrang perpekto ay isang sumo wrestler ang kanyang makakaharap. Nakakatakot naman, baka miyembro ito ng isang sindikato. Huwag ka nang magugulat sa makikita mo. Pinaalalahanan kita. Warning ni Jota. Kumuha muna ng lakas ng loob si Annie bago pumasok sa loob. Naku po, totoo nga ang sinasabi ng kaibigan niya. Hayon ng isang lalaki na sobrang taba, nasa isang sulok at tila may hinihintay. Hindi naman sa panlalait, ay talagang hindi niya magugustuhan ang lalaking ito. Lalo na kapag hinalikan siya. OMG, gusto ko mag-asawa ng mayaman na foreigner. Pero yung kaya naman niyang tagalan ang itsura. Panghabang buhay kaya ang pag-aasawa. Nagmamadaling babalik sa labas si Annie. Sa pagmamadali niya ay nakabangga niya ang isang lalaking kasalubong niya sa pinto. Laking gulat niya nang mapagmasdan ng lalaki. Kamukhang kamukha ng lalaki sa picture na ipinadala sa kanya. OMG! Ito na nga si Carlito. Hindi yung lalaking mukhang tuko na nasa loob. Hindi nakakibos si Annie. Hindi niya mapaniwalaan na totoo ang lalaki sa picture. Magsasalita sana ang babae, pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Tumikhim ito. Para bang hudyat ito na kailangan niyang makipag-usap sa lalaki. Sabay hingi ng pasensya at patakbong lumabas ng pintuan. Wala sa sariling bumalik siya sa pwesto ni Jota. Ngayon, naniniwala ka na sa akin? Naku, Jota, mali. Nagkakamali ka. Hindi siya si Carlito. Hindi yung matabang mama. Siya yung lalaking bagong pumasok sa pinto. Jota, siya talaga ang nasa picture. Hindi niya ako niloloko. Totoo ang pinadala niya sa akin. Sa halip na ma-excite, ay parang nag-alala ng mahigpit si Annie at gusto na niyang mawala noong oras na iyon sa lugar kung saan mismo siya nakatayo. Hindi ko alam ang gagawin ko, Jota. Lalapitan ko ba? O hindi na lang ako makikipagkita? Dapat ay papakilala ko kanina. Pero paano niya ako paniniwalaan? Ang lalaki ang diferensya sa mukha na nasa picture. Ano na friend? Ano ang gagawin ko? Hindi makapaniwala si Jota sa sinabi ni Annie. Ano? Totoong siya ang nasa picture. OMG! Totoong hunk siya. Wala sa sariling napatango si Annie. Diyos ko po Jota, naka-jackpot ako sa loto. Ang problema, hindi ko pwedeng maklaim ang napanalunan ko. Kagad pumasok sa loob ng kapihan si Jota para tiyakin kung totoo ang sinasabi ng kaibigan. Baka nahihibang lamang ito. Inhale, exhale Annie. Bulong niya, pinipilit i-relax ang sarili. Wala ka nang gagawin kundi magpakilala sa kanya at sabihin mo ang totoo. Parang nanololo ka na siya sa pagkausap sa sarili. Kailangan niyang makipagkita dito. Malayo pa ang pinanggalingan ni Carlito, kaya dapat magkakilala silang dalawa. Kung sakali naman na magalit ang lalaki, dapat niyang tanggapin ang galit nito kasi nanloko siya. Biglang naglaho ang lahat ng itinatagong tapang ni Annie. Para siyang isang mabangis na aso na biglang naglaho ang buntot. Ano kaya ang naisipan ng lalaking ito at talagang nag-aksaya ng panahon sa pakikipagkita sa kanya? Ibig sabihin, totoo ang sinasabi nito na isa siyang piloto. Naglaho kay Annilyn nang maalala na hindi naman mukha niya ang ipinadala sa lalaki.
Ang tanga ko. Ano na lang ang iisipin niya sa akin? Na isa akong sinungaling na tao? Kaya nga siguro ako kinausap ni Carlito ay dahil nagandahan siya sa akin base na rin sa picture na ipinadala ko sa kanya. Kaagad bumalik si Jota at parang natulala na rin ang kanyang kaibigan. Naku Ani, sobrang gwapo niya. Ano na lang ang gagawin mo ngayon? Huwag na tayo makipagkita, kagaya ng dati. Talaga nga palang nasisiraan ka ng tuktok. Alam mong pagkakataon mo na ngayon na makakilala ng ganyang kagwapo tapos palalampasin mo pa. Diyos ko po Jota, picture ng isang model ang ipinadala ko. Naiintindihan mo ba? Ibang mukha ang inaasahan niya na makakaharap ngayon. Hindi ang mukhang ito. Mauunawaan na niya iyon. Alam niya na karamihan sa nakikipag-chat ay hindi nila mukha ang ipinadadala nila. Okay lang yan. Subukan mo muna. Malay mo, mapatawad ka sa ginawa mong kasinungalingan at siya na pala ang mag-aahon sa inyo sa hirap. Nakakasawa na rin kumain ng puro malunggay ano. At friend, sobrang gwapo niya. Go na! Palakas loob na sabi ni Jota. Naisip mismo ni Annalyn ang mga bagay na sinabi ng kaibigan. Kailangan na siyang makipagkita. Pinahina niya ang volume ng kanyang cellphone at muling binalikan ang lalaki sa loob. May kape na sa lamesa ng lalaki. Kaagad itong tumingin sa pinto nang makita niyang nagbukas ang pinto ng kapihan. Pinanlamigan ng kamay si Annie na panay ang kalabit sa kaibigan papunta sa bakanteng lamesa malapit sa lalaki. Ano ba? Bulong ni Annalyn kay Jota. Ano? Hindi ka o-order? Puntahan mo na. Ililibre ka naman siguro niyan. Ipakilala mo na rin ako. May pera naman siguro yan. Bulong ni Jota. Paano kung sabihin hindi ako ang hinihintay niya? Sabi ni Annie. Di sabihin mong ikaw yan, giit ni Jota. Kung magalit, katwiran ni Annie. Pasensya tayo, walang libreng kape. Maglaga na lamang tayo ng kape sa bahay. Puntahan mo na at baka lalong maiyamot sa tagal ng paghihintay niya. Kinakabahan ding sabi ni Jota. Saglit na inayos ang sabog na buhok gamit ang mga kamay. Lumapit siya sa lalaki at kaagad namang tumingin sa kanya. Oh, paano naman ako nito papakasalan? Kahit nga ang pinakamagandang babae sa universe ay papayag na pakasal dito. Pero malay ko ba kung magustuhan din ako nito? Hello? Bati ni Annalyn sa lalaki. Yes? Formal na tanong nito na lalong nagpakaba sa kanya. My name is Annalyn. You are Carlito, right? Please sit down, Anito. Agad tumalima si Annalyn at nakahinga ng maluwag. Is it your habit to send out photos of a more attractive woman in the hopes of attracting foreigners? Biglang tanong ni Carlito. Hindi mo aakalain na kayang magsalita ng ganito ni Carlito sa isang babae. Pero kaagad siyang naiyamot sa babaeng ito. Pakiramdam niya ay nabudol siya ng mahigpit. Ginawa siyang tanga ng maliit na babaeng ito. Lahat ng laman ng utak ng babaeng ito at ng kasama niyang babae ay kanyang nababasa. Kasama na dito ang pakasalan niya ang babae para madala sa ibang bansa. Makalibre ng pagkain ng dalawa dahil nagugutom na sila. Samantalang ang maliit na babae na si Annie ay nananalangin na sana ay huwag siyang magalit. Dahil iba ang pinadala niya ditong larawan. Walang kaso sa kanya ang bagay na iyon. Pero yung malaman nito na gusto pala siyang gawing asawa ay tunay naman na kapagpasalusak ng kanyang dugo. At talagang dalawa pala silang pinagpipilian nito para gawing asawa. Anong klase kayang babae ito? Matagal na niyang naririnig ang mga babaeng naghahanap ng pakakasalan sa pamamagitan ng chat. Pero hindi talaga niya akalain na makakatagpo siya ng ganitong klaseng babae. Asa na ba ang mga matitinong babae ngayong panahon ng millennials? Ano ba ang nagtulak sa kanya na makipagkita sa babaeng ito? Siguro, dahil ng picture na kamukha ng kanyang namayapang asawa. Kahit anong mangyari,
hindi niya liligawan ng babae. Nalungkot si Carlito. Umasa lamang naman siya na muli niyang masisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Ipagpapalit niya ang lahat, makita lamang niya muli ang matatamis na ngiti ni Luz. At dahil naloko siya ng babaeng ito, parang gusto niyang tirisin ito na parang kuto. Sinong mag-aakala na hindi pala niya makikita ang babae sa larawan? "Whose picture did you send?" Tanong ni Carlito kay Annalyn. Somehow, he needed to know. Ano ba ang lalaking ito? Talaga bang magandang mukha at katawan lang ang tinitingnan? Ang yabang naman niya. Naiinis na sabi ni Annie sa sarili na nabasa naman ni Carlito. Halos lahat sa mga kagaya niyang vampira ay may ganoong kakayahan, ang basahin ng isip ng isang mortal. Pero nagawa pa ring sumagot ni Annie sa lalaki. "Picture of a model here in Philippines." Napailing-iling si Carlito. Isang modelo pala ang larawan ay pinadala sa akin ng maliit na babaeng ito. Siguro, hindi rin ito kilala ni Rebecca at Dang, sapagkat hindi man lang naulit sa akin kung sino ang babae na ipinakita niya. Grabe naman ang babaeng ito. Nagpadala ng picture na hindi naman kanya. Ano bang pagkatao meron ito? Kaagad niyang itinanong ang pangalan ng modelo at hindi naman niya ito ipinagdamot. "How many people think you're that person?" "I don't remember. Not important. Don't act so very... Sus, Ginoo. Malapit nang dumugo ang ilong ko sa pag-i-English. Kaagad nabasa ni Carlito ang iniisip ng babae. Paano ko ba sasabihin na patawarin na niya ako? Hindi ko naman sinasadya. Sana baliwalain na lamang niya ang tungkol sa picture. Bakit ba sobra naman ang galit nito sa akin? It's only you that and you react over. What? Talaga namang hirap na si Annalyn sa sunod niyang sasabihin. It's only that, not so very bad, not like robbery or murder. I've to go now. Ani Carlito. Wala na siyang panahon na makipag-usap pa sa ganitong klaseng babae. Teka, wait! You mean, that's it? Would there be anything else? Nakakaiyamot ka na. Magaling nga at nakipagkita pa ako sa'yo. Akala mo kung sinong makalait? Wagas na wagas. Gusto kong malaman mo na madaming nanliligaw sa akin noon. Lakas ng hangin sa katawan. Siguro, walang pera na pambayad sa pagkain, kaya hindi man lang nag-alok kahit kape. Balak sanang bigyan ni Carlito ng kape ang dalawang babae, pero dahil sa nabasa niya ang laman ng utak nito, ay lalo lamang siyang nagalit sa babae. Walang paalam na lumabas na lamang siya sa loob ng kapihan. Naku, kayabangan. Gwapo ka lang. Kung nagkataon na totoong model ako, hindi talaga kita papansinin. Hahanap talaga ako ng mayamang lalaki. Hitsura baga? Umalis ka na nga. Walang mawawala sa akin. Binaliwala ni Carlito ang tinig-isip ni Annalyn at patuloy na naglakad palayo. He made a promise never to chat online again. Bagsak ang balikat at parang iiyak na si Annie sa nangyari sa kanya. Grabing insulto ang natanggap niya buhat sa lalaking iyon. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakapangit na babae sa balat ng lupa. Nilayasan siya nito matapos siyang sitahin. Ni hindi man lang siya pinainom ng kape. Agad na niyang niyaya si Jota palabas ng coffee shop. Wala siyang pambili ng mahal na kape. Habang naglalakad sila, ay napaluha si Annalyn sa ngit-ngit. Sobra siya. Bulalas niya. Hayaan mo na yon. Sobra talaga ang lalaking iyon. Ipinaramdam sa akin na ang pangit ko. Hindi man lang nag-alok kahit tubig. At talagang nagawa pa akong sumbatan ng harap-harapan. Sabihan ba naman ako na sinungaling, gumagamit ng picture na hindi naman akin para makakuha ng attention sa mga foreigner? Kupo, ang hirap naman kasing makipag-away sa wikang English. Pusangot ng muka na reklamo ni Annie kay Jota. Paano mo ba sasabihin sa Ingles na para yun lang, sobra ka mag-react? Iyan ang gusto kong sabihin kanina pero hindi yata niya naintindihan. Sabi ko,
It's only that. Naintindihan kaya niya? Hayaan mo na yon. Aba, nuknukan talaga ng yabang. Isipin mo na lang ang lahat ng insulto niyang sinabi sa akin. Nagpunta pa siya rito sa Kalamba. Tapos nung nakita ako, umalis na. Tingnan mo nga ako, Jota. Ganun ba akong kapangit? Nakakasuka ba ang itsura ko? Gaga, maganda ka nga eh. Makinis ang kutis mo. At kahit ganyan kaiksi ang buhok mo, kaya mong dalhin dahil maliit ang mukha mo. Cute ka nga eh. Aanhin mo ang gwapong muka kung nuknuka naman ang kasamaan ng ugali. Di bale, may kikitain pa naman ako sa isang araw. Tumpak na tumpak, Beshi. Hayaan mo siyang maghanap ng ibang kachat at nang lalo siyang makatagpo ng kung sino-sinong kiriray na babae. Kampi ni Jota sa kaibigan. Sinabi mo pa, at least, sa akin sana, sigurado siyang hindi ako kiriray. Siya kayang una kong inaibol nang hindi ako nagwa one way. Nakakadala naman ito, Jota. Parang ayoko nang makipag-eyeball kay Chenghan. Sumusukong sabi ni Annie. Naku friend, huwag kang susuko. Malay mo mas gwapo pa yan sa Carlito na iyon. At saka wala ka namang ipinadalang litrato sa kanya. Kaya wala siyang maiibuta sa'yo. Bukas, mag-uumpisa na akong magtirik ng kandila kay St. Jude. Ang mga patron na nawawala ng pag-asa. At sana, magkatuluyan kayo kung ganoon. Higit sa lahat, sana, ma-inlove siya sa'yo at ganon ka rin sa kanya. Maging masaya kayo tulad ni Rita. Tama ka, hindi kagaya ng Carlito na yan. Pero friend, ang gwapo talaga niya. Ang lakas ng dating. Para bang walang kahit sino na pwedeng makapagpatiklop ng tuhod ng lalaking iyon. Grabe ang lakas ng dating. Hindi siya ang tipo ng babae na naghahanap ng gwapo. Pero tulad din siya ng iba na kinikilig sa gwapo. Pero, syempre ang motto niya sa buhay, family first. Hindi na iyon mawawala sa utak niya. Baka nang bubugbog ng asawa yon. Mabuti na lang din ang nangyari. Pangungonsola ni Annilyn sa sarili. At kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ang mabuti pa, umuwi na lamang tayo. Sige, magpapaluto na ako kay Boki. Doon ka na lang kumain sa amin. Planuhin natin kung saan tayo mag-a-apply habang pinipintasan natin ang Carlito na iyon. Kaagad nakarating sa bahay ang magkaibigan. Habang kumakain ng itlog na pula na may kasamang hilaw na kamatis, pinag-uusapan nila kung anong sunod nilang gagawin. Ngayong wala na silang trabaho. Ganoon pa man, laging naiisip ni Annie ang mukha ni Carlito. Pero merong mas higit na pagtutuunan ng pansin, paano na sila ngayong walang trabaho? Paano na ang pang-araw-araw nilang gastusin? Tuloy ang buhay, syempre. Sa ngayon, habang wala pa ang Prince Charming niya, ay magbabanat muna siya ng buto. Hindi natanggap si Annie sa pinag-applyan nila ni Jota. Tanging ang kaibigan lang niya ang natanggap. Kaya sariling kayod muna ang ginawa ni Annie. Ang huling pera na itinago ni Boki ay hiniram muna niya sa pinsan para pambili ng panglakong paninda kagaya ng isda at gulay. Sa umaga ay ang isda at gulay at kung ano-ano pa na mabili sa kanilang kapitbahayan. Pagdating naman ng hapon ay merienda ang kanilang paninda. Sa gabi ay nagpapabayad siya sa mga kabarangay niya para umigib ng tubig. Walang magawa ang lola niya sa nakikita nitong pagod na pinagdadaanan niya. Dahil alam nito na kapag huminto siya sa paglalako ng kung ano-ano ay wala silang kakainin at panggastos sa araw-araw. Mas mabuti na ang ganitong pagod na may kita naman. Napakabait din naman ang pinsan niyang si Boki. Simula nang maglako siya ng kanyang mga paninda ay talagang hindi siya nito pinabayaan. Gumigising din ito ng maaga para ipagluto siya ng almusal. Madaling araw pa lamang ay pumupulas na siya papunta sa palengke para makaabot sa sariwang isda. Good morning ate, bati sa kanya ni Boki. Sarap ng amoy ng niluluto mo. Ano ba yan? Masayang tanong ni Annie, sabay upo. Sisig silog ate. Siyempre, para sa masipag kong ate. Siya nga pala, naayos ko na ang bike mo. Nilinis ko at nilangisa na rin.
Mahirap na abutin ka pa ng sira habang nagtitinda. Magiliw na sabi ni Boki. Naku, salamat Boki. Mabuti na lamang meron itong lumang bisikleta na nagkamit niya sa paglalako. Hindi siya nahihirapan sa pagbubuhat at paglalakad. Malaking tipid sa mamasahe niya araw-araw. Ipapaayos ko nga ang sidecar, palalagyan ko ng dugtong na bakal para makapagdagdag din ako ng paninda at nang medyo makaipon-ipon tayo. Plano ni Annie. Ang sipag mo te, pasensya na kung hindi ako nakakatulong sa'yo ngayon ha. Para sa kanya, dapat nag-aaral ang kanyang pinsang si Boki. Pero dahil kulang sa pangkain, gamot at ibang gastusin sa bahay, naisantabi muna ang pag-aaral ni Boki. Pero bilib din siya sa pinsan, may hangarin ding makatapos ng pag-aaral. Kaya nang may babalitaan na scholarship na ibinibigay ang TESDA, sugod kaagad ito. Mabuti na lang, natanggap ang kanyang pinsan. Kaya nga busy ito sa isang buwang training sa TESDA na caregiver. Pagkatapos ay meron daw kumpanya na nagpapaalis basta makakuha ng NC2 from TESDA. Pinaglalaanan talaga niya ang pamasahe at kaunting gastos ng pinsan. Sari-sari ka na Boki, kailangan na isa sa atin ay magkaroon ng maayos na hanap buhay. Pero kung kaya ko lang magtatapos ka muna ng pag-aaral. Ate, kahit gurang na ako ay pwede pa ako makapag-aral. Malaki ang sweldo, maipapagumot natin si Tia. Ayaw lang niyang ipahalata kay Boki pero gusto na niyang umiyak ng oras na iyon. Kung matutuloy si Boki sa pag-alis bilang caregiver sa Dubai, tiyak na maipapagumot nila ang kanyang ina. Ngayon pa lang, ipinagdadasal na niya ang magiging kapalaran ni Boki sa ibang bansa. Kaagad nang kumain si Annie at nagmamadaling umalis pagkatapos mag-almusal. Maya-maya pa, laman na siya ng maingay na palengke, nakikipagbaratan sa kanyang mga suki. Binili na rin lahat niya ang kinakailangan sa pagluluto ng ilalako niyang merienda. Pagkatating sa bahay, ibinaba niya ang mga pinamili na iluluto niya para sa merienda at inayos ang salansa ng mga ilalako niya. Wala pang 6:00, maririnig mo na ang hiyaw ng dalaga. Maagang naubos ang paninda ni Annalyn, lahat ng isda at gulay na kanyang daladala. Habang pauwi at nagpapadyak ng bisikleta, biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Carlito. Nakauwi na kaya ang foreigner na iyon? Malamang at sigurado ako, hindi lamang ako ang kinatagpo niya. For sure, madami ring kaebol ang lalaki na mayabang na iyon. Maganda pala ang gusto niya. Siguro, naghahanap din ito ng mapapangasawa. Asus, hindi ba naghahanap ka rin naman kaya ka nagchat? Pinilit tanggalin ni Annie sa isip ang lalaking hambog. Nasisira lamang ang araw niya at baka malasin lamang siya sa kanyang pagtitinda. Masama raw sa negosyo ang bad vibes. Dapat laging masaya para ubos lahat ang paninda. Kaagad siyang makabalik sa bahay at inumpisahang lutuin ang ginatang halo-halo, sagimes na turon at lumpiang gulay. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang lola at tumulong ito sa pagluluto. Kumusta nag-ang apply ni Boki? Sigurado kaya ang agency na aalis na siya papuntang Dubai? Alam mo Annie, ako ininenervyos para sa pinsan mo. Alam mo namang simula bata pa lamang yan ay kasama na natin. Baka kung anong mangyari na hindi maganda sa pinsan mo. Alam mo naman ang panahon ngayon, nag-aalalang sabi ng kanyang lola Leoning. Tumawa siya ng nakakaunawa sa kanyang lola. Kaya nga po sinasabihan ko si Boki na palaging mag-iingat at magdarasal. Doon ang siya sa mataong lugar at kung wala namang trabaho ay pumirme sa bahay at huwag layas ng layas. Pag-alon ni Annie sa kanyang lola. Paano ka naman nakakatiyak? Lalantu-lantutay pa naman niyang si Boki. Gabi-gabi ko ngang pinagdarasal yan. Sinong ipinagdarasal? Tanong ng kanyang ina. May mga pagkakataong matinong kausap ito. Iyon lang, hindi nagtatagal ang mga sandaling iyon. Si Boki, Nay, malapit na siyang umalis pa Dubai. 3 linggo na lang. Ang bilis nga po ng proseso. Swerte na rin po siya. Iyong iba, inaabot ng taon sa pag-aayos ng mga papeles. Kumurot ng bilo-bilo ang kanyang ina at binilog din iyon. Hindi ko lang tiyak kung walang vampira sa bansang iyon.
Kaagad silang nagkatingin ng maglola at hindi na nagbigay komento sa sinabi ng ina. Naku, paano kung may vampira sa pupuntahan niya? Walang magliligtas sa kanya. Dapat nilang matawagan ang tatay mo anak at alam niya ang gagawin. Sige po nay, pagsang-ayon ni Annie sa ina. Ayaw man niyang magpatuloy ang kanyang ina sa pantasyang iyon ay hindi niya magawang sawayin dahil nahahaba ang usapan at sa huli ay magagalit lang ito na hindi siya naniniwala rito. Parating ganoon ang nangyayari. Kung talagang hindi mapipigilan si Boki, pagbaunin mo ng matalas na patalim anak, seryosong sabi ng kanyang ina na nakatitig sa mukha ni Annie saka tumingin sa kanyang lola. Inay, saan niyo ba iniligay ang gulo ko yung mahaba? Yun na lamang ang ipinadala niyo kay Boki at ang hindi na bumili. Meron pa naman tayong magagamit dito. Mas kailangan iyon ni Boki. Sumagot ang lola niya. Ako nang bahalang magdalot at maglagay sa maleta ni Boki. Huwag kang mag-alala sa batang iyon at kaya niyang lumaban sa vampira. Sisunod niya ang lahat ng sinasabi nito. Tumango ang kanyang ina. Kung bakit kasi ang tagal-tagal bumalik ni Sancho, babalikan niya ako. Iyon ang pangako niya. Hindi ako dapat mag-alala. Tumayo ito at humakbang patungo sa tapat ng salamin. Pinagmasdan nito ang muka. Maganda pa rin ba ako anak? Dapat pagbalik ng tatay mo, makita niyang maganda pa rin ako. Naku nay, napakaganda mo pa rin. Parehas tayo syempre. Saan pa ba naman ako magmamana kundi sa inyo? Umusbong na naman ang galit niya sa kanyang ama. Binalingan ng kanyang ina ang lola niya. Inay, iyong bestida kong bulaklakin, naitabi ninyo, hindi ba? Iyong regalo ni Sancho? Oo, nasa tukador mo. Isusuot ko, baka paparating na siya. Tumalikod na ang kanyang ina. Alam ni Annie na magtatagal ito sa pag-aayos ng sarili. Pagkatapos, itatanong bakit niya suot ang damit na iyon. Pagkatapos, ay malulungkot ito at iiyak ng iiyak. Paulit-ulit na sa ganoong sitwasyon ang kanyang ina. Nag-aalala sa kanyang ama. Wala na silang magawa ng lola niya, kundi pabayaan na lamang ang kanyang ina. Nang maluto ang merienda, ay kaagad inayos ni Annie sa kanyang bisikleta. Muli niyang sinilip ang ina na busy pa rin sa pag-aayos ng sarili. Mababakas pa rin ang ganda nito, pero marami na ang uban sa buhok. Anak, kulayan mo ang buhok ko kapag wala kang ginagawa. Opo, napangiti si Annalyn. Noon lang humiling ang nanay niya ng ganoon. Lumapit siya rito, hinawakan nito ang kamay niya. Anak, sana makatagpo ka ng tulad ng ama mo. Mabait siya, sabi ng kanyang ina. Tumango si Annalyn na kadama ng awa rito. Sa kabila ng pagkawala ng katinuan, nananatili itong nagmamahal sa kanyang ama. Tinapik nito ang kamay niya. May nobyo ka na ba anak? Wala pa po nay. Alam naman ninyo ang mga lalaki ngayon, masyadong mapili. Napaismid si Annalyn nang maalala na naman si Carlito. Ang iba nga, porke gwapo, akala niya biyaya sila ng Diyos sa sanlibutan. Aanhin naman niya ang manugang na ganon, di ba? Mukhang may natipuhan ka. Gwapo ba talaga? Napaingo si Annalyn. Gwapo sa gwapo nay, pero napabuntong hininga siya. Aminado siyang madalas siyang matukso mag-internet uli. Kung hindi nga lang sana masyado siyang abala, isa pa, kapag naiisip niya ang pakay niya, ay tingin kung naka-online si Carlito. Naiinis siya sa sarili niya. Sinabi na nga niya sa sarili na babaliwalain niya ang lahat ng nangyari. Gwapo po, pero masama ang ugali. Napahinto sa pagsasalita si Annie nang mapansing wala na naman sa sariling katinuan ang kanyang ina. Abala na ito sa pagguhit gamit ang notebook at lapis na parati nitong katabi sa pagtulog. Wala itong ibang ginuguhit kundi mga punyal, apoy, vampira at mga bulaklak. Paulit-ulit iyon. Alam ni Annalyn na magtatagal ito sa ginagawa kaya iniwanan niya ito. Saglit siyang nagpahinga at nang magising siya ay isinabay niya ang pananghalian sa pagluluto. Eksaktong 2:00 ay sakay na siya ng bisikleta.
Merienda! Merienda kayo riyan! Masarap, malinis at mainit pa. Sigaw ni Annie habang pumepedal. Carlito, I know you still remember me. I am Sancho Plata. We met in the Philippines 10 years ago. I'm writing this letter with the hopes that you are still alive. I need your help, Carlito. They have discovered the secret I've been hiding from them all these years. My wife and daughter. And they are coming for them. I've seen vampires manipulate other people's mind, but for reasons that were never made clear to me. They cannot control mine. It was a comforting thought, one that convinced me to accept this job 3 decades ago. I was then a doctor and chemist working for CO Laboratories, an international pharmaceutical company. Renato came to me one day. He's the one who killed your wife. He offered me knowledge beyond imagination and a job. He led to me believe that I was going to be an integral part of a mission larger than science itself. It was too late before I realized I had accepted a devil's bargain. I had already become his slave. From what I know, Renato had been using different pharmaceutical companies for his research. I was not the only chemist on this payroll. Based on the research he had handed down to me, hundreds had worked for him in the past, and if my current studies can provide him the results he wanted, my guess is hundreds would continue on in the future. Because of what happened on the night that we met, I was placed under very strict supervision. I knew that they were going to kill me if I quit, so I stayed. A week ago, I found the courage to leave. I asked Renato to let me go since I think our research had come to a dead end. He refused to believe me and said that he would kill my daughter if I left. I had several connections from my family to protect them, but somehow Renato found out. I have no idea how long he has known about them, but he showed me a photo of my daughter, and that is why I need your help. Please protect them, please. They don't know anything about me. They don't know anything about what I do. They probably hate me. I prefer the hatred to their knowledge of your kind. The less they know, the better. I don't want my family to know about your kind. I don't want to scare them. I will tell you everything I know about Renato. Everything. But only if you protect my family. I have attached my wife's last known address and a photo of my daughter, that one Renato took. I'm hoping this letter reaches you soon. Sincerely, Sancho Plata. Nagkatinginan sina Carlito at Lucas. Ipinadala ito sa konsuli at naka-care off kay Primo, ang pinuno ng konsuli. Ibinigay ni Carlito ang sulat kay Lucas para ipabasa ang nilalaman nito. I have to find her, sabi ni Carlito nang matapos itong magbasa. Tumango si Lucas. Iginagalang ito ni Carlito. Hindi na siya magugulat kung sa isang araw ay maging miyembro na rin ito ng konsuli. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Lucas. Iling ang isinagot ni Carlito. Kailangan niyang gawing mag-isa ang mga bagay na iyon. Binuksan niya ang envelope na naglalaman ng larawan ng anak ni Sancho. This must be a joke, sambit ni Carlito. Kumunot ang noo ni Lucas. Excuse me? Sadya yatang mapaglaro ang tadhana. Sa dinami-raming babae na pwedeng maging anak ni Sancho, ito pang babaeng ito ang kailangan niyang alagaan at ipagtanggol sa kanilang mga kaaway. Sus ko po, ang babae sa larawan ay walang iba kundi si Annie, ang babaeng maliit. Totoo ang picture na ito ni Annilyn, hindi na kung sino-sinong model na nakuha niya kung saan. Nauunawaan ni Carlito ng mga sandaling iyon na nagbibiro ang tadhana. Sa lahat naman ng babaeng kailangan niyang bigyan ng proteksyon, ay iyon pang ayaw niyang makita uli. Ang babae sa larawan ay walang iba kundi si Annilyn. Sa pagkakataong iyon, totoong larawan nito ang hawak niya, hindi larawan ng kung sinong artista. Ah, I know this person.
Sambit ni Carlito. Much better. No, you don't understand. We hate each other's guts. I've already met her and our meeting didn't go well. Natutop ni Carlito ang noo. Parang biglang sumakit ang ulo niya. He wondered why this was happening to him. Was it his karma? And he didn't even believe in karma before this. Kaagad nag-isip si Carlito paano maniniwala si Annalyn na kailangan niyang protektahan ito. Samantalang hindi naging maganda ang pagtatapos nila, na para bang hindi na muling magkakasalubong ang kanilang landas. Kung isa sa ilalim niya ito sa hipnotismo, paano ang mga taong pinagsabihan niya tungkol sa kanya? Baka nga madami itong pinakitaan na larawan niya na ipinadala. Hindi naman siya masyadong eksperto sa paghihipnotismo ng mga tao. Sapat lang para hindi nila maalala na kinuhanan niya ng dugo para matighaw sa kanyang pangangailangan. He would need an expert. The Consuli had a team of vampires whose expertise was in the areas of fields of hypnotism and mind control. Ngunit kahiya-hiya ang ipaalam sa Consuli ang munting problemang iyon. Ang mga kaibigan ni Annalyn ay hindi isang top priority ng mission at hindi rin niya maatim na kumuha ng isang miyembro ng pangkat ng mga eksperto upang ipasaliksik ang isip ni Annalyn at hanapin doon kung sino ang mga napagsabihan nito tungkol sa isang kachat na tinagpo nito. Parang nakikinita na ni Carlito kung ano ang makikita ng eksperto sa isip ng babae. Hindi pa man ay nanliliit na siya sa hiya. No, that simply was not an option. Do you need help? Tanong uli ni Lucas. Batid ni Carlito ang kakayahan nito. Marahil, kaya nitong solusyonan ang problema niya at marahil wala nang ibang makakaalam pa. Ngunit ang malaman nito ang lahat ng iyon ay isang bagay na ayaw payagan ng pride ni Carlito na mangyari. Isa pa, parang ilalagay niya rin sa mababang posisyon si Lucas sa pag-aasikaso sa problemang kung tutuusin ay napakaliit lang. No, he would have to find a way. Everything's fine, Lucas. Tumayo na siya. I have to go. I'll take care of the report. Natigilan si Carlito. Ngunit sa huli ay tumango. Ang mga ganoong bagay ay kailangang i-report sa Consuli. Isang unsolved case ang kamatayan ng kanyang asawa. Maging ang aktibidad ng mga vampira sa bahaging iyon ng mundo, may 10 taon na ang nakaraan. Are you sure? You're okay? Tanong ni Lucas. Yes. Nagpasalamat si Carlito at tuluyan ng umalis. Nagtungo na siya sa sasakyan niya at nang makarating doon ay inilabas ang cellphone. Tiningnan niya sa log ang numero ni Annalyn. Ilang sandali niyang tinitigan hanggang sa mapabuntong hininga at pindutin ang call button. Here goes nothing. Mga ka-felicidad, alam naman nating lahat na hindi naging maganda ang pagtatagpo ni Carlito at ni Annalyn. Ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ngayon parang sadya silang pinagtagpo ng tadhana? Sinong mag-aakala na ang lalaking tinulungan niya ay muling magpaparamdam at ngayon ay humihingi ng tulong na alagaan at protektahan ang kanyang asawa at anak? Teka mga ka-felicidad, ano ang pwedeng mangyari sa dalawang nilalang na magkaiba naman ang uri? Samahan ninyo akong muling tuklasin kung paano pagtatagpuin ng pag-ibig ang kanilang mga mundo. Abangan.